Yo, what up sa inyo dyan? Tara guys, pag-usapan po natin ang pagtungkol po sa pagtanggi o sabi nga po in no longer na cooperation. Hindi na po makikipag-ugnayan o makikipagtulungan ang mga diskaya sa tinatag nga po na komite para sa pag-iimbestiga sa malawakang korupsyon. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Ano po ba yung mga punto na dapat bantayan, dapat tignan po natin at maunawaan bakit napakahalaga po nitong usapin po na ito. Yan po yung pag-usapan natin sa video na ito. Pero kung hindi ka po nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisa na natin to. Let's go! Mali lang po ako napindot ng effects. Sorry. Anyway, ito po dating effects. Ayan. So, kamakailan nga lamang po. No? At ito po mga nakalilipas na mga panahon. Pumutok pong usapin ng napakalaking issue po ng korupsyon sa ating gobyerno na nakilala po sa flood control corruption. At kalaunan po itinatag po yung ICI para imbestigahan po ito talaga. Dahil sa Senado tila nagiging circus na po yung pag-iimbestiga doon, no? At yun po ay kung titignan po natin, tila nagiging circus dahil ano ito, baya ano na lamang, no? Baya kung sino majority. Sino majority, yun ang matimbang. So napakahirap tignan po niyang ganong nangyayari. At pagpalit-palit na nga ng presidente ngayon anong mangyayari sa atin yan? Parang ang mga tao po naiinip na po. Kaya po ito na itatag tong ICI para mas tutukan. Itong komite na to ay tututok po sa investigasyon dyan. At syempre, iimbitahan po lahat ng sangkot dyan. At ngayon po, no? Ngayong araw lang po na ito, nangyari po. Ito pong kilala ngayon na mag-asawa ng Diskaya couple na isang contractor company, no? Disclaimer lang. Mga tao po na sangkot po sa usapin na yan. Pero ang malaki po na pumuputok sa usapin ngayon yung kanilang pagtanggi sa pakikipag-opera, no? Pakikipagtulungan dito sa ICI. Yan po yung i-check po natin, pakinggan po natin yung mga dahilan bakit po sila nagkaganyan, bakit po nangyari to. Tara, play natin, play. Controversial contractor Sara and Curly Diskaya attend a hearing of the Independent Commission for Infrastructure in Taguig City Wednesday. ICI Executive Director Brian Hosaka says the couple will no longer cooperate with the commission, citing their right against self-incrimination. They invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. They were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the Commission as state witness. Meanwhile, the ICI said they are requesting a new batch of Immigration Lookout Bulletin orders against 19 individuals tagged in the flood control mess. So dito po sa part na to, no? So sinabi po dito na ang dahilan ng mga diskaya kung bakit hindi na po sila makikipagtulungan sa ICI ay ito po, no? Sabi po ay getting a favorable recommendation from the Commission as state witness. So hindi yata, no? Tama ba? Favorable recommendation. When they cooperate before the ICI, they will be
getting a favorable recommendation from the Commission, they were operate with the investigation being conducted by the ICI. They were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the Commission as state witness. So yun, no, iniisip nila na ano, no, tama ako ng pagkakarinig mga tala, ayon dito po sa pinapanood natin, ine-expect nila na sila po'y papaboran, bibigyan ng pabor na makakuha ng pagiging under ng State Witness Protection Program. Tama ba? So magiging state witness dapat sila. Pero anong tingin ninyo nangyari, no? Sila'y back out na dito sa ICI. Pinagbigyan kaya sila o hindi? No? May malinaw ba na sagot yan? So, patuloy po nating i-play yung balita dahil ilan po sa mga karagdagan dyan ay yung pagkakaroon din po ng listahan ng mga babantayan. No, sabi nga, Meanwhile, the ICI said they ba? are requesting a new batch of immigration lookout bulletin orders Bagong against lookout 19 individuals tagged in the flood control mess. Those include former Caloocan City Congresswoman Mitch Cahayon-Uy, businessman Arturo Ataide, and several officials from the Public Works Department. For Vice President Sara Duterte, the corruption investigation of the Marcos administration should go beyond her father's term. Duterte argued the corruption problem in the country is systemic and has been going on for years. She made that remark in response to Palace Press Officer Claire Castro, who said President Marcos is cleaning up the mess of the Duterte administration. So, dito naman sa part na to, no? Ibang issue na po ito, no? Pagkakaroon po ng pag-iimbestiga. Kasi, di ba, itong kamakailan lang sa ombudsman, isa sa plano ng bagong ombudsman ngayon sa Remulla, silipin, tignan ang lahat ng records, and it can be done hanggang sa hanggang sa year 2016 ba, tama ba ako? Pero ngayon po, no, na binabanggit po dito na ayon kay Vice President VP Duterte, dapat tignan, no, sabi VP Duterte says corruption probe should also include past admins, not just Dutertes. So wag lang daw Duterte, hanggang sa mga ninunuan na ba? So yan ang ano po ng ating Vice Presidente, no? Sige pa, patuloy po natin panoorin. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. So ayan, so kitang-kita naman po natin ang reaction po ng ating ikalawang Pangulo. Hanggang sa Marcos Sr. po yata, no? Paano po mapapanagot dyan, diba? Yung tatay ni Bongbong Marcos Jr. Paano mapapanagot natin yan? Patay na po yung tao, no? Grabe na po si Ma'am Sara Duterte pag gagalan. Pero sa akin, wala pong masama kung imbestigahan hanggang sa mga Aquino, Arroyo, kung may mga buhay pa. Kaso tatay yata no? Tama ba ako? Tatay na po ni Bongbong Marcos. Baka masyado na pong hindi na po yan attainable, no? Attainable pa ba yan? Okay, so wala pong problema dun sa suggestion ni Sara Duterte, diba? Wag lang Duterte. Lahat po, tama po yan. Wala pong tutol dyan. Doon lang ako nagko-question dun sa baka Marcos Sr. nga ang tinutukoy niya, diba? Past admin, Marcos daw I think hindi yun attainable. It is impossible to do that, no? Pero kung sinasabi niya hanggang kay Marcos Jr., walang junior kasi, kaya medyo questionable, no? Anyway,
kung hanggang kay Marcos Jr. at hanggang sa mga past admin, walang problema basta buhay pa. Nagiging malabong kwento lang yan kapag hanggang sinasabi niya kahit mga patay. So ngayon lang daw lumala, parang normal na po pala yung corruption ayon po sa ating Vice Presidente. Kung tama ako ng pagkakaunawa, sabi, but corruption the people have been complaining about it is for a long time. For a long time na to nirereklamo ng mga tao. Ngayon lang daw siya nakaka-damage ng bansa. Okay, sumasakat ulo po natin dyan. Kayo, anong masasabi niyo dito sa mga kaganapan po ngayon? Siguro, tuunan natin ang pansin ngayon itong ginawa ng mga diskaya dito na hindi pakikipag-cooperate pag-alis na po sa pakikipagtulungan sa mga nag-iimbestiga sa ICI. Itong mga diskaya. Tingnan ninyo, negative ba to o positive? Para sa akin, diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo pro BBM. Pero kung titignan natin, diba, okay naman tong ICI at hindi naman siguro talaga para ito'y mamili lang, maging selective justice lang ang kanilang ipalaganap. Siguro lahat talaga na masasagasaan dito. At especially sa ombudsman, gaya ng sinabi ni Remulla, mukhang yun naman yung gagawin nila. Dahil apoy naniniwala, ang basehan po palagi ay ebidensya. Kung may ebidensya, hindi matibay pong magiging kaso talaga ng mga individual. At ito pong ginagawa ng ICI na ito, maganda makipag-cooperate din kaya. Kaya lang mukhang tila hindi sila papaboran sa kanilang hiling, sa kanilang hiling na sila'y maging state witness. Tama ba? So, ayan po ang ating video na ito ay po tungkol po diyan sa mga yan. Anong masasabi mo sa mga diskaya ngayon? No, ako pwede naniwala isang positibong bagay yung ginawa ng ICI dahil hindi sila nagbibigay ng pabor. Unlike sa isang senador, gusto na rin siyang gawing state witness, no? Sila po ay mga kabilang sa nag-archive sa impeachment trial ni Miss Sara Duterte. Nako po. So ayan, comment down below, re-reply po tayo dyan as much as possible. May reply tayo kahit na yung mga nagko-comment sa atin kung minsan ay parang ewan na po. Reply po natin yan. Nasagot po tayo, sasagot ng may respeto sa kapwa at syempre may basihan. So hopefully ganun din po yung maging comment ninyo, pakikipag-usap nyo sa bawat isa. So please paalala rin, no, hit the subscribe button, pindutin nyo yung subscribe button, malaking tulong sa channel natin yan. At para updated ka na rin sa mga videos po natin na parating. See you ulit sa susunod na video.